Yes, Nel. Yes, aga mga hamon na kinakaharap ng rehiyon, partikular na sa naging epekto ng Middle East conflict, ang tatalakay ng mga leader ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ngayong araw. Kanina formal na nagbukas ang 48th ASEAN Summit and related meetings. Personal na tinanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Lisa Marcos ang ASEAN leaders and representatives sa Mactan Expo Center dito sa Cebu. Sa talumpati ng Pangulo na siyang chairperson ng ASEAN ngayong taon, binigyan din niya ang kahalagahan na matalakay ang mga problemang dulot sa rehiyon ng gulo sa Middle East. For we meet at a time of considerable challenge. Across our region and beyond, nations continue to navigate an increasingly complex global environment. The increasingly volatile situation in the Middle East has impacted our region, challenging us to remain agile in the face of the uncertainties which threaten lifestyles, livelihoods, and lives. Many of our countrymen continue to look to us, their leaders. Ayon kay PBBM, kailangan magkaisa ang ASEAN at pag-aralan ng mga hakbang para makatugon sa hamon na ito para na rin sa susunod na henerasyon. Over the past months, each of our countries has had to make adjustments to modify our approaches. So we come together now to study those adjustments, to find the best approaches, to face the future together. Sa pagsisimula ng sesyon, tinukoy ng Pangulo ang pangangailangan na masiguro ang katatagan ng supply ng enerhiya at pagkain. Nabanggit rin ni Pangulong Marcos ang pagsusulong ng clean energy at paggamit ng artificial intelligence. At yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Nel Mariboho.